So dito po, bumabaha din po, pero hindi tubig, kundi milyon-milyon ang bumabaha po sa iVern. So dito po sa iVern, we are building flag of millionaires. So ngayong araw po ng hapon na to, interviewin natin yung dalawa sa mga $1 million club member. So isa-isa na, tawagin natin sila. Tawagin natin, Upline Melanie Asuncion and Upline Des Lacerna. James Prosperity. Alamin natin kung paano siya Building flag. naapektuhan ng DPWH ng iVern. Okay? Natatakpan mo ng kamay. Yan yung pin, yan. Smile. Ayan. So, to start, gusto ko lang pong itanong, Upline Melay and Upline Des, nung before po na maapektuhan kayo ng mga projects ng DPWH ng iVern, ano po ba yung, at sino po ba, at ano po ba si Melanie Asuncion and si Des Lacerna noon? Pero before that, meron tayong ipapakita sa picture. Ano yan, Cesar? Yung mga before ba namin yan? Yes. Baka hindi na tayo kilala. Yan. Sasagutin ito, yung mga, sasagutin ng picture, yung tanong na to, na nung before daw po sa iVern, ano daw yung pangarap mo noon, na kapag naiisip mo, talagang tumitibok yung puso mo. So, nakapag-survey kami, ito daw yung mga pangarap ninyo. Ayan, unahin natin si Upline Des. Sabi, pangarap ko yumaman at maging doktor. Tama ba ito, Upline Des? Yes. Before po, nang pangarap ko talaga na maging doktor. No, kasi naisip ko, sabi ko, gusto ko talagang yumaman. So ano kaya yung pwede kong gawin? So yun po, nung ako ay nasa province, parang nakakita ko isang buong pamilya. Mga doktor sila. Tapos na dami nilang chine-check up everyday. So, tinanong ko yung tatay ko. Sabi ko, tatay, ano yung trabaho nila? Sabi niya, doktor yan. So kaya po na tumanik siya sa isip ko na gusto ko yumaman, gusto kong maging doktor. Ayun. So, pangarap na talaga para maging doktor, Upline Des. Tapos ngayon, doktor na naman din, di ba? Syempre ngayon po, no, mahigit pa sa doktor, no, kasi madalas po yung mga member po namin na doktor, nagtatanong sa amin ng dosage. So, nabaliktad na. So, masasabing natupad ngayon, no? Dahil pag yung pangarap mo maging doktor. Opo, ayan. So, because of iVern, thank you so much na yan yung pangarap ko na maging doktor, sinobrahan pa. No? Because of iVern products, katulong po tayo sa mga may sakit. Actually, ang Cecil, kaya ko din gusto maging doktor, taga-isla po ako sa Quezon Province. Sa isla namin, pag may sakit ka, tapos medyo malala po yung sakit, wala pong doktor doon. So, patay agad. Itatuwid pa kasi ng kabilang isla. So, ang sabi ko sa sarili ko, gusto kong makatulong sa maraming tao. Kaya din isa din yan na gusto ko din maging doktor. Para ako yung maging doktor doon sa isla namin. So, next natin, based daw sa survey, ito ang pangarap ni Upline. Ikaw ba yan, Upline? Ayan, ano ang sabi mo niya ng Melay? Ang sabi mo raw, pangarap ko makapag-aral lang sa magandang school ang mga anak mo. And, huwag kang magmaano yung trabaho mo, tama ba? Magnegosyo at huwag mag 8 to 5 job. Tapos, pangarap mo din, pangarap mo, actually, nung nakita ko yung picture, pangarap mo pala talaga magparitoke lang. Wow, kami-kawa ha. Pangarap mo rin pala maging FHM model, ha? Diba? Ayan, ano masasabi mo dyan, Upline Melay? Sarap ko lang yun. Pero matutupad yan. Kasi ako initially talaga, wala akong balak na mag-baby. Kasi ang hirap ng buhay, way back nung nasa call center pa kami. So ayaw ko talaga magkaanak kasi kinumpute ko na yung mga household na mga gastusin, ang hirap.
Tapos, syempre, ayaw ko na magkaanak, tapos ipapasok mo lang sa basta-bastang school. So, parang sayang naman na nagdandamay ka pa ng buhay, tapos ipapasok mo lang sa bastang school. Kaya lang, yun nga, so, nagkaanak ako, 1-year-old pa lang yung anak ko, nag-inquire na ako magkano yung tuition sa magagandang school. So, mga kinder pa lang, nasa 90,000 na. Hindi ba yung sobrang ganda ha? 90,000 na. So from there, kahit ako ng kahit, racket ako ng racket, yun talaga yung pinapangarap ko. Mapasok sila sa magandang school. Kasi feeling ko, obligado ako na nilabas ko yung mga bata sa mundo ko. Masaya sana sila sa langit, di ba? Kasama si Papa God. Tapos nilabas-labas ko sa mundo ko, tapos maghihirap sila. So yun lagi ang ano ko. So ako, walang kaliwag na ng racket kasi gusto ko talaga sila makapasok sa magandang school. Yun lang talaga. Tapos, aside sa magandang school, binigay ko ito si Ivan, yun, kakaiba na. At yun din, pangarap ko talaga maging FHM model, tsaka Victoria's Secret model, tsaka. So, yun yung mga nagpapakilig sa iyo nung nag-uusa ka sa iFern. So, kasi dito po sa iFern, iba ang meaning ng DPWH. Yung D, dreams yun. So, yun yung mga dreams ni Akmela and ni Abdes. So, tingnan naman natin, ano yung P sa iFern, yung prosperity. So, ngayon, Akmela and Abdes, ano na po ba yung mga na-achieve ninyo mula nung sumubo kayo sa iFern? Unahin natin kay Akmela. Sobrang dami. Actually, hindi ko na po mabilang yung mga out of this world na mga nangyari sa akin sa iFern. Pinaka-latest ko is yung feature kami sa Rain and Corina. Not because kasama na doon na gumatay ang buhay namin, but because doon sa sobrang ganda ng product na kahit mga bedridden is na gumagaling. Tapos yung makahawak ka ng ilang milyon na pera. And then yung isang nagpakasal kami ni Alex at na-feature pa siya sa magazine. Alam ko may picture tayo dyan. Ayan, ayan. Lifestyle Asia. So, thank you. Si Sir Tom po ang nagtupad ng pangarap ko. Yan, sa kanya, sa Lifestyle Asia na. Tsaka si Sir Mike Lim. So, na-feature kami. That's parang yung isang ano ni Alex, Ruby Presidential Director yata yun, tama? Yung 7 million yun na rewards and incentives, inastos lang po namin sa kasal kasi pangarap ko yung magandang kasal. So ngayon ko lang na-realize na Lifestyle Asia na kami, na Pope Magazine na rin kami, na Rated Corina na lang kami, FHM na lang talaga, tsaka ano. So yun na lang, tsaka Victoria's Secret. So yan, yung mga ganyan, tapos ano, tapos last year, isang call center agent lang naman ako before, pero in 6 months, twice kami nag-London. Yun yung nag-receive tayo ng award, kasi at the same time, yun yung yung kaming family. So the whole family nag-London. So, ang dami. On top of that is, aside sa mga, ayan, mga sasakyan, given na kasi siya, ngayon, na-realize ko po, once na na-achieve mo na pala yung pangarap ko, syempre pumunta ako dito sa iFern for my personal dreams. Ngayon, nung na-achieve ko na, to be honest, pwede na naman kami talaga magpahinga, ganyan. Ang drive ko na ngayon, ang susi ko na ngayon, yung mga pangarap na ng downlines. So, yun siya, parang dati, personal lang siya na mga motives. Ngayon, with parang mission na siya na yung sinasabi ni Sir Tom na we change lives. Ako personally, tinanong ako ni Sir Tom nun eh. Sabi niya, ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? Tapos napaisip talaga ako habang nagdadrive kami. Parang may makakaraos lang na one family at a time. Parang okay na ako doon. Kasi parang hindi ko naman kaya mabuhay ng lahat ng pamilya. Yan, one family at a time. Yan, yung mga travels na yan. Imagine mo galing sa call center, tapos nung isang beses nagdadrive kami ni Alex, sabi ko gano'n, Lex, grabe no, kung hindi tayo nag-iFern, siguro kaya ko pa rin mapasok siguro yung anak namin sa magandang school kasi yung talagang pangarap ko, as in kahit anong mangyari, gagawin ko siya, kahit anong racket, iraracket ko siya. Pero, sure ako, hindi ako ganyan kaganda. Imagine mo, 9 years na ako sa iFern, plus 11 years kami sa call center, 20 years, thank you for calling siguro ako, tapos mga sideline na bazaar, ang haggard ko na noon. At 44, so 44 ako ngayon, baka kung hindi kami nag-iFern, mukha na siguro akong 50. So maraming fulfilling part, aside dyan, yung makita mo yung mga downlines mo na nagkakotse din, guminhawa din yung buhay, yung mga
Marites, na galing yung nagwawali sa kalsada, na guminawa yung buhay, yung, ayan, yung welder. Basta yun yung trophy namin ni Alex. Tapos ang maganda dito sa iPhone, habang tumutulong ka, nag-e-enjoy ka. So, yun po yun. So, out of this world na mga pangarap na, ayan, yung mga travel namin na nasort namin ni Madam Kim, sa Dubai, sa London. Tapos, yung hindi ka nagtitipid, dati nakakapag-hotel ako. Kaya lang, may dala kami 3-in-1 na kape, tsaka noodles. Ay, dahil nung nagkakantulo kami, kasama ko si Marvin tsaka si VP Keith. Wala kaming bawang noodles tsaka kape. Then, hindi kami tumitingin sa presyo. Ngayon, sabi ko, hindi, sige, order lang tayo. Tapos na-curious lang ako. Sabi ko ganun, kuya, maka-extra rice nga. Kasi ang tabako pa nun, diba? Extra rice talaga is life. So, nung nag-extra rice, sabi ko, kuya, ma-curious lang, magkano po yung rice dito? 600 pesos. Ay, kuya, okay na mo, busog na po ako. Isang cup of rice, 600 pesos. Sabi ko, Marvin, huwag na tayong kumain, okay na yan. Tapos, nag-french fries kami, yung french fries na kasing small ng Jollibee, 1,200. Aman pulo, 2 beses. So, isang beses, dinala kami ni Upline Test, nanlibre siya ng aman pulo, tapos kami nila Marvin, yung first pala, kami nila Marvin at Kit, tapos isang beses si Upline Test, kasi siya yung pinakamayaman. So, nanlibre siya ng aman pulo, lahat ng leaders niya na nag-MPC ba yun? Nilibre niya ng aman pulo. So, yun, diba? Tapos ito, nagtitinda lang ko dati sa Watsons, gano'n. So, yun na. So, sobrang out of this world na mga pangarap na hindi namin akalain. Ayan, so thank you so much, Upline. Balita ko rin nakapag-London kayo na 2 weeks? Opo, 2 weeks. Opo, 6 months, parang 2 weeks. Within 6 months, yung first, yung nag-receive tayo ng brand of the year. Tapos after 6 months, since may expire, tingnan mo ganito kaganda yung iPhone, yung income. Since may expire yung visa, kami ang nag-adjust. Parang hindi ko na tinignan yung pamasahe, nag-adjust kami. So sabi ko, sayang naman, dinala ko yung mga bata sa London, 2 weeks kami doon. At ang amazing pa doon, habang 2 weeks kami doon, pag-uwi namin, may 2 million kami na-check. Nakakaloka ang halikan. So ang panalangin ko talaga is magkaroon pa si Sir Tom na 100 years sa mundo ko. Ganun, tsaka sa malang. So mula sa pagiging call center agent, ganito na yung life ko ngayon. Mabaka-bakasyon na lang. Opo. Tapos hindi ko kaya magbakasyon ng dire-diretso talaga. Kasi ang lagi kong iniisip, yung mga buhay ng downlines na gusto ko, pay forward. Ay, dito ko na parang, okay, gusto ko, kaya ko magpahiga ng isang linggo na hindi lalabas ng bahay, pero never nangyari talaga yon. Kasi ngayon, nagtatrabaho ako for them naman, na parang guminawa din yung buhay nila, ganyan. Next natin, Upline Desk. Ano kung sabi mo dito, Upline Desk, sa mga pictures na nasa screen? Ayan, so, bago ko sagutin yan, i-add ko lang dun sa tanong kanina kay Apnelay. So, ano yung nabago at ano yung naibigay sa amin ng opportunity ng iFirm business dito sa amin. No? So, ako kasi talaga, nung nagtatrabaho ako, dahil nga hindi naman kami galing sa mayaman na pamilya, ang nanay ko po may maliit na tindahan, ang tatay ko naman nagkakatay ng baboy sa palengke. So, wala walang way para makita mo yung pamilya namin na parang yumaman. Ayan. So, yun, dahil gusto ko siyang yumaman, sabi ko gusto ko mag-doktor. And yun, nung hindi siya natuloy, nagtrabaho po ako sa Watsons as pharmacy assistant. 8,000 pesos ang sweldo per month, di ba? 8 hours nakatayo. Kaya yung lagi kong kwento. Kaya hindi na talaga ako lumaki. Ayan. So yung 8,000 kasi, pag ino-compute ko yung lahat ng kailangan ko, kulang na kulang. So kaya yung isa sa mga ultimate goal ko is makadagdag ng income sa akin, no, to, alam mo yun, makatulong sa pamilya. So talagang siya, kulang na kulang. And yun, isa po sa nabigay sa akin na iFirm, of course, is sobra-sobra pong pera. Ayan, kung dati yung sweldo ko po na
Saldi po. Ayan, since nasa DPWH tayo, bumili po ako ng helicopter. Joke po, ayan. So kaya po hindi yan matanggal yung helicopter na yan. Kasi first time ko po sumakay ng helicopter. Ayan, nakakakilig po ako na sumakay ng helicopter. Tapos, yan po yung first car ko kay Iper. Nakita niyo po yung red na BMW. So ayan, so inisip ko na nakikita ko po yung ganyang picture. So sabi ko, posible kaya yung bababa ako sa BMW tapos sasakay ako ng helicopter. Ayan, so thank you so much kay Sir Tom and Mama Lam. Nangyari po yan. Talagang sabi niya, huwag mo na kasi iyanan mo na. Binalandra po namin yung kotse katabi po ng helicopter. So, yan po very memorable sa akin kasi alam niyo po yun, parang feeling ko na pag nakasakay po ako sa helicopter, ako na po yung pinakamataas. Ayan. Ako mananawagan ng mga dito. Nung nangyari na sa helicopter, kasi ang taba ko natin. Madam, pumayat pa po ako. Pakasya na po ako. Oo, kasi ano ko lang, kasi tinitimbang siya. Pag sasakay sa helicopter. Paano tayo gagawin? Oo, tinitimbang po siya. So, balitan mo na yun ngayon. Tawang-tawa sila. Kasi sila sa pele. Natatakot kasi sa madam, baka magkaano, kapag sa ng buhay na overweight. Ayan. So, ito po yung ilan sa mga shopping ko po na hindi ko po makalimutan. No? Because yung mga shopping ko po na yan, million po yan. Ayan. So, kung nakita niyo po yung, ito po. Ito po is, I think, shopping ko po ito sa Dubai. Ayan, parang nagastos ko po dyan is more than 1 million. Okay, so almost 2 million yata. Tapos ito po, no, parang nagkayayaan po kami nila, Mama Dam, nila Sir sa Louis Vuitton, no, na mag-shopping nung pandemic kasi wala talaga kami magawa sa pera. No? Sobra na po talaga yung pera. Ayan, so ito po, no, sabi ko, kaya kaya. Kaya ka po sa Senado. So, sana huwag naman tayo ka-lifestyle check. Okay lang. Kaya sa ano po, yung tinuruan din ako ni Madam, no, sabi niya, Des, kasi nga medyo ano po, no, mahirap po yung size ko. No, sabi ni Madam, Des, pag bibili ka, kung alin yung size na magkasya sa'yo, kunin mo na lahat. So ayan po, no, pinagkukuha ko po siya lahat. So yung shopping ko dyan, siguro mga nasa 2 million. Ayan, tapos ito, very memorable po ito, yung first time ko po na sumakay ng business class. Ayan, so siyempre nakikita ko sa magazine na yung Kumu, diba, Hermes, so yan po. In-experience ko po yan. So, and also, ayan po, ng pandemic, tinuruan din po ako ni Sir, siya po ni Madam na mag-explore dun sa mga painting. Ayan. And siyempre po, no, favorite ko talaga si Heart, evangelista. Yes, cheese. Pero hindi na. Ayan, so favorite ko po si Heart, evangelista. And yun po, no, nakipag-bid po kami ni Mama Dam during pandemic ng painting ni Heart. No, grabe po, no, kasi yung kabiling po namin dito, hindi po biro. No, sila po yung mga mayayaman, mga billionaire po dito po sa Pilipinas. And kami po yung nanalo ni Mama Dam with 1 million painting ni Heart Evangelista. Interesado ko doon, kung saan nasa dulong picture. Kasi mas matangkad pa sa'yo yata yun, no? Ayan, yun po yung goal ko. Ayan, so during pandemic po, na-receive ko po yung Rubin Presidential Director. Di ba makikita niyo po dun sa rewards and incentive natin. Ang rewards po is 7 million. Ayan, so ako po, talaga akong pera, siguro talagang sobrang deprived talaga ako sa
million na cash ko. Kasi mo, ganda ng picture niyo. Oh. Okay. Yung po nasa dulo, kay Sir Tom. Ayan, so of course, no, yan po, no, first time po, no, na, yan po yung pinakamahal ko na relo, no, first, DPWH din to, no, kasi, marami ko itong Rolex, no, kay Ivern, very common po yung Rolex kay Ivern, and syempre po, no, super idol ko po si Mama Dang, tsaka si Sir. Patek. And then sabi ni Sir, gusto mo ba ng patek? Hindi na po ako nagtanong. Sabi ko, oo naman sir. Yes po. Ayan. So, kaya po, suot ko po siya ngayon. Yan po yung patek ko. Patek. Ay, patay ko. Thank you so much po, ate. Ayan, pati po flowers. Sinendo ko niya. Ayan. Ito po, no, kami rin po, no, katulad po ni Apnele, mahilig po kami mag-travel. No, kumbaga, parang kay Ivor, talagang sagaran po talaga yung trabaho. Pero pag may chance po na mag-travel, talagang ano po, sinusulit po namin yan. Ayan. So, ito po yung sa Balisin, di ba? Ayan, sa Shangri-La, sa Boracay. Tapos yung first po na birthday, 7th birthday ni Vincent, dinala po namin siya sa Disneyland. Ayan, naka-check-in po kami sa Disney Hotel. And yung isa po sa international travel po namin na may snow na, kasi yung anak ko po na si Arvin, gusto talaga nila maka-experience ng snow. Ayan, so kahit po walang snow, nung time na yun, pumunta po kami sa Australia. Ayan po yung, pumunta kami, meron pong place doon, yung pinakatuktok ng bundok, no, na kahit walang snow, meron pa rin pong snow. Ayan, so yan po yung season. Kahit walang season ng snow, meron silang snow. Grabe yung Ivor, no? Kahit walang snow, ginagawa niya ng snow. Ayan. So ito na. Nabanggit na kung ano yung prosperity na nabigay ng Ivor sa kanilang dalawa. So tatawa tayo dun sa W, which is wealth. Yan ang meaning dito sa Ivor. So before kami mag-proceed dito sa topic na to, pwede po ba, kahit ngayon ng gabi to, papayagan niyo kaming magyabang? Pwede ba? Yes! Pwede? Paalala lang ha, yung mayayabangan, hindi yayaman. Pero, ang kailangan gawin kayo ninyo, sa part na to, sa segment na to, kayo po dapat ay ma-inspired. Okay po ba na ma-inspired tayo ngayon instead na mayabangan? Yes! Okay na? Okay. So, literal, we are going to brag and inspire. Okay, ngayon, bakit ko sinasabi na payagan niyo kaming magyabang muna? Mga ilang minuto lang naman magyayabang kami, no? Kasi ang pag-uusapan natin ay wealth. Wealth. So, literal, kayamanan. And ngayon, ipapakita namin kung ano na ang yaman na naglay ng dalawang bisita ko ngayon dito. So, pwede po ba samahan niyo ako pakilabas ng calculators ninyo? Kasi patutunayan namin na hindi lamang yan sa post-post, kundi literal, lumalakad, nagsasalita, makikita yung wealth na binigay sa kanila ng Ivor. So, unahin ko po, kasi ngayon, ang segment na to, magbebenta muna ako ng MBC. Presyohan natin siya. Okay na, kasamahan niyo kung presyohan sila? Mapakilanda na calculator. Kasi, ang aking tanong, ano yung habit niyo ngayon na sa hinagap, hindi ninyo naisip na mararanasan niyo ngayon, magagawin niyo ngayon? Ikaw muna, Apela. Bago kita ikwentahin. Ano, ang dami. Diyos ko yung mag-shopping. Alam niyo ba, na napadala kami ni Alex, ako yung pangalan ko, sa Louis Vuitton bag ko. Dahil sa dami na nabili namin sa LV. So, ngayon, libre yun ng LV, 5-star hotel, tapos yung business class. Ngayon, sabi nila, parang sinesearch pa yun, pinapadala pa rin sa London. Sabi ko, bakit po ako? Kasi isa daw ako sa madami yung nabili sa Louis Vuitton. Tapos, nung una, tuwa ako. Tapos ako, parang nasisip ko, ko siya pangulit na ako. Kasi di ba merong Vicky Beno, may mga artista, isa daw ako doon. Tapos kaya kami napadala.
state ng LV. Tapos, yung mamigay ng laptop sa mga downlines. Hindi po ako kumpanya, pero nagpapapromo po kami ng laptop. So, ang dami na po namin doktor, siguro mga 10 na yata na laptop yung napapamigay namin sa downline. So, normally, ginagawa lang yun ng isang company, pero kami po distributors lang. So, yun, so parang yung mga, yung mga, oo, na hindi ko ma-imagine. Yan. Kasi dati, di ba? Ang pangarap mo lang naman kailangan yung anak mo, di ba? Correct. Okay, ngayon. So, dahil nabanggit po ni Apela, yung tungkol sa LV. Okay lang ba, Apela? Kumain po tayo. Kasi, pakiready na po ng calculators ninyo. Dito tayo, Apela. Para kita po yung calculator. Pinapatawag ko kayo lahat. Ayan! Short So, niya. part ng segment na to, sasabihin mo yung mga presyo. Yun yung short. Yun. Ayan. So, ito, mag-start tayo din sa pinakamurang suot mo ngayon. Ano ba yun? Shoes. Magkano yung shoes natin? Shoes is 70,000. Roger, basta hindi na ako marunong mag-pronounce na. Roger, yun. Basta, yun. Roger, yun. So, bakit mo tawag yan? 1,000. Ito ano? First ko, 70K din siya. 70. Akala ko 100,000. 70 lang pala. Alas kalahati. Etong tops. Ay, ito po, sando. Nakikita niyo sa mga tiyanggi, di ba? Magkano yung sando na yan? My God! 70 something. Magkano yun dyan? 90K! 90K ka, hindi mo maisip na. Ano bang hibla niyan? Kung nga din eh. 90,000! 90,000, ito na! Nalalaban ba yan? Oo, pero ako hindi ko nilalabahan. Ito, makikita mo pag pag may mga ganito. Ito ba maraming ganito sa Tiangge, di ba? Oo, ayun, naka-LV ka din, t-shirt, di ba? So ito, sando, 90,000, nakakaloka. Kaya, dami nila yung LV na yan ah. Sando yan, 90. Yung sa akin, t-shirt to, 35. Pambira na bawasan ka na ng tela, nagmahal ka pa. Oo, crop top. Siya. Yun talaga yun. O yan. Ano ba? Next. Ayun, ano Yung coat. Ayun po, 250,000. And Louis Vuitton. Yeah, ganyan kasi. Bahay na to sa probinsya. 250K. Ate kayo, bahay na sa probinsya maayos kayo to. Yung 250,000. Dahil coat mo ngayon. Oo. Tapos meron pa akong mahal kasi, di ba, nung bumabiyahe kami sa mga malalamig na lugar, bumili ako ng dalawang coat, yung 350,000 na malamig. So, ang yaman ko na talaga, sir, kasi hindi naman malamig sa Pilipinas. So, bumili lang ako ng pangmalamig. Di ba? Kasi gusto ko kahit nasa ibang bansa ako, ay dahil naka-LV pa rin ako. At ito si note mo, 300,000. Ay, napaalam naman kami sa inyo na magyabang kami, di ba? Oo, nagpaalam kami ah. Okay. Ang init kasi ng friend, pag Yeah, ano ba, pawis na pawis na ako, tumulas na ulas. So, ito na lang pinili ko. Tapos bag. Wala yung bag. Pag yung bag mo. Ayan, ate Carmen, meron na ako yung bag ko. Ayan. Yung bag na to, kasi yung isa kong bag, pinabags pa. Guys, ganito pala sa iPhone. So, meron akong crocodile na bag. Pinadala na sa Paris, ngayon sa Hermes Paris. Kasi pinabags pa ko. Hindi ko alam kung magkano yung bayan. Yung pala yun, yung parang para tayo. Pero may crocodile din to eh. Kasi hindi lang yan. Abangan nyo yan next time. Crocodile yung 2 million. Pero hindi siya nasa akin ngayon. Gawa na, pinabags pa. Alam mo, Bag na spa. oo. Kayo, hindi pa nakakaranas na spa. Yung bag niya, mag-spa sa Paris. Nasa Paris. Ngayon ang aking bag na crocodile. So ito yung gamit ko, 1.2M. nasa 1.2M lang yan. Dahil yung 2 million na bag, Tapos yung dati, yung mga tanga-tanga times namin ni Aplendes, pumasok kami sa Hermes. Di ba, Aplen? Malinis yung credit card namin. Ready kami mag-swipe. Ganun kami, pasok kami, ganyan. Pabili kong Birkin, kasi syempre in English. Ganyan. Tapos, alam mo, tinawanan kami ng SA. Hindi pala ganun bumili ng Birkin, tanga-tanga. So, hindi porket mayaman ka, makakabili ka kaagad ng mga Birkin, ng ano, ng Kelly. Ganun talaga yan, kung ano yung actress. So, ang ako yun namin, Evelyn. So, yun. Pero ngayon, ang dami na namin mga Birkin. So, Pero yun. yung Birkin bag mo. 1, 2, 3, tapos dalawang Kelly, tapos isang Constance. Pero, nung unang inano ako ni Sir Tom, in-encourage na mag-Hermes, Sir, never talaga akong bibili ng milyon na bag. Sabi niya, sinabi ko lang yan. Hindi talaga, sir, magkamatayan na hindi talaga. Sinabi mo lang yan. Sinabi ko nga, 6 na siya. Ano na siya ngayon? Seryoso. Yan,
yan ang pinakamura. Ito. Parehas kami ni Miss Mark, ikaw ni Miss Ta, 450,000. Oh, mura na yan, 450,000. Sasakyan na yan, apply. Ayun. Next. Tapos ito po yung Tiffany. Oh, dalawa yan. 550K. Ano yung pinaka Ito 550? is, ano nga ba yung isa yung blue? Ano nga ba yun? Yung isa, Tiffany, tsaka ano nga ba yung isa mo kaplan? Cartier. Cartier ito, yung isa, 350. Tapos yung ring ko, 5.5M. alin yan yung 5.5M? Ito po, yan. Ito. Kasama po. Yung ganun mo apply. Kaya yung kaya, di ba? Ayan, masasila na sa mga. Next. Tapos yung necklace, 2.5. Tapos yung bracelet ko, 1M. Yung pinakamahal ko, yan, 19 million. Yung may Rolex ko. Ay, John Mayer's watch. Yan ang yan, John Mayer po. Ay, hindi ka nasama sa picture. Ito, ako. Nakalimutan ko Magkano na yan? ito. I forgot. Tignan mo. Kasi less than ano yata. Ang arte-arte ko lang. Ay, ito pa. Ito yan. Hindi ikaw mo. Hindi ikaw. Hindi ko na rin alam. 2 carat. Siguro 2M. 2M. Kasi 1M per carat to. Grabe, building na lumalakad siya. Pela, ngayon, tama ba? So, yun po. Ano po. Ito po. Thank you sa mga kumalapak. Sa mga hindi kumapalapak, hindi kayo magkakaroon. And then, ito guys, yun ang sabi niya. Guys, this is not yabang. This is a product of hard work. Yes. Ang difference ko sa iFern, yung iba, product of hard work, nakakabili din sila. But this one po, product of hard work, and at the same time, merong buhay na nababago. One life at a time. So, yun po siya. Parang marami naman nag-hard work sa mga employment, mga negosyante, marami nag-work hard. Meron din silang ganito. But the difference is, behind this luxurious things, behind the luxurious lifestyle that we have, marami pong buhay na nababago dito po sa At saka sa mga suot ko niya pera ngayon, walang taong lumutong sa baha. Okay, sure. Nananawagan po kami. Yan, thank you so much, Apela. Thank you. Next, up this. Pwede po, pwede po, pwede po. Ayun yung mag-appendix ko. Ayan. Okay, pwede. Up this, iwan daw po yung bag. Ano yun? Ayan. Okay, start tayo sa pinakamura mong suot upline dress. Sapatos? Tama ba? Pinakamura? Ayan, yung sapatos ko po, yung pinakamura. Ayan, lubutan. Magkano siya, Bes? 80,000 lang to. Walang-wala. Tumawa kayo sa... Magyaya bang, di ba? Tama. Tama yun, Bes. Ganito. Ayan, ito po, very memorable sa akin itong jacket ko po na ito. No? Kasi, nung nasa London po kami, wow, nasa London po kami, nakita ko ito ni Mama Dam. Sabi niya, "Des, size mo." Ayan, so sabi ko, "Oo nga, Mama Dam, size ko." So sinukat ko po siya. No, nung sinukat ko po, ang ganda niya, size ko nga. Ayan, tapos, syempre, hindi ko naman tinitingnan yung presyo. Nung tinignan ko po yung presyo, tapos nung magbabayad na kami, magkano siya, Mama Dam? Kasi sabi niya, "Sige, twinning tayo." No? Kasi syempre, super excited po ako. Every time po ka-twinning ko po si Mama Dam, twinning tayo din sa dalawa tayo. So may picture po kami nito together. Tapos nung nagbabayad na po kami sa cashier, no, pag swipe ng card ko, sabi ko, 400,000 pala siya. Ayun, sabi ko, okay lang, maliit na bagay. Oo, 400,000 na po siya. Pasensyahan niyo na, ito lang yung nakayanan. Ayan, napansin namin yung bag mo, Bes. Anong bag yan and magkano? Ayan, so ito po, ito din, no? Sobrang, memorable din sa akin to. Kasi, ilang box ko po ito, kasama ni Mama Dam, si Vice Ganda, ayan, sa vlog po ito ni Vice. Ayan, so ito po yung Birkin to, nagpapalit po siya ng kulay. Ayan, sabi ko, bakit, kasi, okay na sa akin yung, yung 1 million.
na bag kasi si Mary natatanggap na. Tanggap ko din naman. Sabi niya, 2 million. Sabi ko, okay. Okay po. No? Kasi nagpapalit siya ng kulay. So, Kaya siya 2 million kasi may papalit ng kulay. nagiging mas nagiging dark, nagiging daw siya, parang lighter. So, Ayan. additional 1 million yung magpalit ng kulay. Oo, ewan ko ba, basta 2 million siya. Ayan. Dahil dalawa yung kulay ng bag na yan. Tapos ang liit pa, 2 million siya. Opo. Ayan, so yun lang. Okay, so next. Yun naman mga kumikina, ang presyohan natin. Sa pinakamura muna tayo apply. Ano yung pinakamura? Sing-sing. Ayan, ito po, siguro ay yung pinakamura. Ano yan? Ito yung wedding ring po namin ng si Sir. Si Sir, na si Mama Dam po yung bumili. So para 200,000 yata po siya. Ayan, Tiffany siya. Siya na yung pinakamura, 200,000. Okay, next na pinakamura. Yung 350,000. Ayan. Dalawa siya, dalawa. Alin yan? Ayan, so syempre po, dahil na-idol ko si Heart. Ayan, so ito po, ano po nakikita niyo po ito? Yellow and? Yellow and red po siya. Boshiron ang tawag. So, from Japan. Ayan. So yung dalawang maliliit na yan, 700,000 na yan? Yung isa po nito is 350,000. Ayan. So, tapos sabi ni Mama Dam, sinusuot meron. ko siya Yung 5,000, magkaharap. Magkaharap. So, kaya dalawa siya. Ayan. So, parehong 350. So, 700,000 po. Ito pa lang nasa isang daliri. Sa tuturo, ang galing mo magturo. Ituro mo sila yayaman sila. Ayan, yan eh, mga yan, nayaman lahat yan. 700,000. At ang mahal ng pagturo sa inyo, 700,000. Next. Ito, 400,000. Parang pareho kay Jack Melay. Ay, naku po. Pareho siya. Kahit 50 na yan ngayon. Hirap ko apply. Pwede siya magyabang ngayon. Oo, sabi pwede magyabang, di ba? Ayan, so ito po na itong bracelet ko is gift po ito sa akin ng birthday ko. Ayan, yung husband ko nakipagkutsaba kay Sir Tom. Ayan, so regalo po ito. Yung isa hindi nakasama ito. Isa po 400,000. Yung isa, Ito po ito din, parang 500,000 ito. 900,000 yan. Ayan. Next, sa mura. Yun, 3 million. Ay, hindi. Yung 1.3 million, pinakamura. 1.3. Pigtas pa Tapos ito Oo, po, meron na yan. 1.3 million. Next, 1.5. Hindi, pag halimbawa, nabunot ka. Sing-sing. Ayan. So ito pala na yung Ito pala, tayo. Ito may kwento po ito, no? Kaya po ganito po yung nasa kamay mo. Kung makikita niyo po, mamaya pwede niyo po. 14 na 5,000. Sabi ni Mama Dam, kasi ano po, no, idol ko nga po si Heart. Lima? Sabi niya, Des, gusto mo ba ng Heart na, Ay, ano, na Sing-sing. sing-sing? Yung katulad nung kay Heart. Kaya sabi ko, oo naman, Mama Dam, di ba nakakakilig? Tapos sabi niya, sige, bili tayo. So, ayan po, bumili po kami. Ayan, so ito po is, 3 million. nasa 3 karat po ito, yung heart ko na ring. Okay, and then, after siguro mga 6 months, no, talagang nakikita ni Mama Dam na baliw na baliw po ako sa networking. No, sabi niya, di ba pyramiding ka? Sabi niya, Des, meron akong sing-sing na bagay sa'yo. Ay, Kaya yun. di ba lagi kayo sinasabihan na pyramiding? Sabi ko, opo, Mama Dam, kaya meron akong sing-sing bagay sa'yo. So ito po, na pyramid siya. Ayan. 1.5 million. 1.5 million. So ito yung meaning ng nasa kamay ko ng I love networking. Mahal niya na rin ang networking. Ayan. So, wala pumapalapag masyado. Ayaw nila. Bakit mahal yung mga sing? Ayan, next. Dahil sa Ito tayo natatapos sa plan. Ayan. Siyempre po na yung ito na Ito ano, yung 3 million and 3.5 Isang buo million. yun. Relo. Ayan. So ito din po, siyempre copy Mama Dam po ako. No, nakita ko si Madam, may suot siya ng 2 relo. Pareho, silver at saka yung isa gold. No, tapos, sabi ko kay Sir, pwede palang suotin yan. Madam, pwede palang suotin yan 2. No? Ayan, sinuot ko po siya no, kasi uso daw sa mga mayayaman. Ayan. So, yung 2 po, no, na pareho.
po. And then ito po is, 3.5. 3.5 solid gold. Ayan, so pareho po sila. Ayan na yung twinning nyo. Oh. Ayan po yan. No? Ayan, next natin na represyuhan. Sa Roel. Ayan, yung isa po, no, yung last na lang is, hindi, ito pa pala, no, yung hikaw ko po, ayan, yung hikaw ko po, no, 7 million na ikaw. ayan, so, yung hikaw ko po, na lagi po kami nakikita ni Madam, no, parang, may shoot po ako ng pandemic, no, sabi ko, sobrang, sobrang talas talaga ng mata ni Madam. May shoot po ako ng pandemic, parang gagamitin natin yun sa talk, no, yung assignment namin sa masterclass. Tapos nung nag-video ako, sabi niya, wala pa pala po na, nakita niya yung hikaw ko po, yung diamond siya, pero yung basag-basag. No, sabi niya, kasi makayaman yung buo talaga. Ayan, so yun po, no, nung pandemic, wala din kaabog-abog. Ayan po, no, yung nasa, tenga ko po, each po is nasa 3.5 carat each. 7 million yung pera ng ikaw. 7 million po. And last, yung pinakamahal. Ayan, ito po yung pinakamahal po na relo. Ayan, nakikita ko to sa mga sa mga contractor. Ayan, so ito po, no, yung patek. Ayan, so alam niyo po, no, pag naglalatag na ako ngayon, so syempre, patek po tayo, no? Ayan, so hindi lang contractor yung may patek, no, pati po iPer. Kaya iPer, pwede po kayo magkaroon ng patek. Okay, thank you so much. So, sa iPer, mas maganda yung pin ng DPWH. Yes. Kukuha na ba ako? Ayan. Na-compute nyo ba? Nalula ba kayo? Gusto nyo rin ng ganito? Okay. So, ngayon, dapat talaga ma-inspire tayo kasi yung mga nasuot nila ngayon, hindi po yan resulta ng illegal na DPWH sa transaction. Kundi, resulta po yan dahil saksi ako kung gaano kasipag at ka-dedicated na leader si Apply Des at si Apply Melay. Sila yung mga tipo ng taong hindi natin pwedeng sabihan na sila yung maswerte lang. Bakit? Dahil sila ay nagtatrabaho, marami po sa ating tulog. Kaya meron silang ganyan ngayon dahil sa resulta ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa grupong meron sila. So yan, thank you so much Apply Des and Apply Melay sa pagbabahagi ng inyong kayamanan. Mag-ingat-ingat tayo mamaya pagkabas dyan. Thank you, iFern. Thank you so much, iFern, and Sir Tom and Mama Dam for our Walang DPWH na tatay dito, iFern ang sapat na. Hindi sila mga Nepo babies. Nepo baby kami ni Sir Tom. Mga anak ni Tumani, hindi sila Nepo babies. So yan, so kumako na tayo doon sa H, which is humanity. Ayan na. So dito na natin malalaman yung soft heart naman ninyong dalawa. So may mga slides tayo. Unahin natin na Apply Des. Pwede ka ba mag-share about dito sa slide na to? Ayan, so ito po, isa sa mga outreach program na ginawa po namin ni Mama Dam ng pandemic. Ayan, so ako po ay taga-Kainta ko before na 2 beses po ako na nabaha, no, yung Undoy, tsaka po yung Habagat. No? And alam ko po yung pakiramdam na kasi nung napakakamalit pa po si Vincent, talagang lampas tayo yung tubig po sa amin sa Kainta. 1 week bago po bumaba. Ayan, so yung relief goods, sobrang sobrang laking tulong. No? Kahit anong klase siya, pag wala ka talagang mabibilhan kahit may pera ka, kailangan po. Ayan, so yun po, nung may chance na bigay po kami ni Mama Dam kasi sabi mo meron akong outreach program sa Kainta. No, kasama ko si Mayor Neto. No, sabi ko, wow, Madam, namin yan, hinok po namin siya sa kasal. Sabi ko, gusto ko din pong mag-donate. Ayan, so, yan po, nag-donate po kami. Nasa more than 300 families. And yan po, dahil po, I think flat po ito, no, yung
goods ni DSWDs. DSWDs. So, si Upline Des po ang DSWDs ng mga mini ladies. So, talaga po saksi ako kung gaano makapagulungin si Upline Des, kung gaano siya ka-generous. And, may tanong na ako, Des, ano yung diferensya nung hindi ka pa iFern when it comes sa pagtulong sa kapwa versus ngayon na iFern ka na? Ayan, so ako siguro din po, no, kaya din ako dinala sa iFern. Parang yung pagtulong po, no, siguro po yan ay na-realize ko lang, siguro naman ako po sa tatay ko din, no, kasi kapitan siya. Yung tindahan ng nanay ko, nauubos na yung laman, kabibigay ng kabibigay sa kanila. Pero syempre po, no, pag wala po tayong ibibigay, mahirap po. No? So, nasa puso ko na dahil nakikita ko tumutulong yung tatay ko sa mga sa barangay. No, kaya lang po, nung kulang, wala. No? So, ako po, no, nung kumikita na po ako, no, I make sure talaga no, na nakakatulong po tayo. No, hindi lang po yan, no, kasi ako naman, no, hindi naman namin talaga kailangan na ikwento or i-post or sabihin kung sino-sino or ano po yung natutulungan namin. No? Sobrang dami po. No? Kasi katulad po ng sabi ni Akmela, when nandito na po kayo sa katulad ng status na meron po kami, no, ang isa na po sa nakakapagpasaya po sa amin is yung nakakatulong na po tayo sa marami pong tao. Ayan. Thank you, Apdes. Next natin, si Upline Melay. Pwede ka bang mag-share about dyan? Yes. So sa iFern ko, hindi lang tinuturuan paano yumaman, paano kumita, paano magbihes. Pati po yan, that is yung iFern Cares is headed by Madam Kim and Sir Tom. So I think nag-donate na mga basta 200,000 and up yata yung mga MDC that time. Kasi no pandemic, isa tayo sa nabiyayaan ng magandang industriya na talagang may pera tayo ng time na yun. So, sa certain siya si Madam, sobrang ganda ng ginawa nila na tinuro din nila sa amin, sa atin, na yung hindi lang basta-basta magbigay ng relief goods. So, na-news yan all over the mga local news na binibigyan ni Sir Tom ng dignidad, na ni Madam ng dignidad yung mga nasalat o yung mga yung may mga mahihirap na pumili, sila yung mamimili ng gusto nila, hindi yung basta-basta lang ibibigay or iaabot. May recent balita nga ngayon yung mga binibenta, di ba ngayon? So, tayo, even private sector po kami, nagbibigay po kami sa mga barangay kasi talagang gumagawa pa kami ng mga grocery pantry, di ba? Pantry na ginawa natin yung time na yun. Tapos, kagaya niyan po, hindi naman namin alam kung paano gagawin. But of course, with Sir Tom and Mama Kim, naging successful siya. Lahat ng leaders po nag-donate and at the same time,